Isa na yata ako sa nagpatunay na hindi lahat ng China bike ay sirain. Katunayan nga niyan, ang Z200S ko ay 6 na taon ko nang ginagamit at nasa 61,000 na rin ang kanyang mileage, and yet never pa akong itinirik nito sa mga naging long rides ko. Kadalasan, China bike na rin talaga ang nagiging option ng mga Pinoy dahil bukod sa mura kahit papano disente rin naman ang itsura nito. Katulad na lang sa motor na pag-uusapan natin ngayon na galing sa Motorstar. Ang Z2S nga noon ay naging patok sa mga Pinoy dahil kahit mukhang premium ang looks nito hindi ito ganun kamahal. Dahil sa halagang 69,000 pesos lang noon meron ka ng motor na pormado. Kaya ngayon naglabas ang Haring Agila ng mas pina-improve na version nito at ang motor na tinutukoy ko walang iba kundi ang GPR 250 version 2. Tara, ating alamin kung ano-ano na ba ang mga na-upgrade dito magmula pa sa kanyang pinakaunang version nang sa ganon malaman natin kung sulit pa rin ba ang motor na to para sa kanyang presyo. Noong 2016 nung unang lumapag ang Z200S sa Pinas at daglian nga nitong nakuha ang atensyon ng mga Pinoy. Sino ba naman ang hindi magkaka-interes sa motor na to? Maangas, sharp, aggressive at higit sa lahat affordable ang presyo. Meron itong 198cc single cylinder, 2 valves SOHC carb type engine na kayang mag-produce ng 15 horsepower at 7,000 RPM at may top speed na 128 km/h. Marami nga ang kumunot ang noo dahil sa mahinang power output ng Z2S. Parang hindi daw kasi pang 200cc ang performance nito. Pero sa loob-loob ko naman, ano bang dapat mong i-expect sa isang 200cc sports bike na nagkakahalaga lang ng 69,000 pesos? Does it make sense naman, di ba? Kumbaga, you will get what you pay for. Anyways, ganun pa man, hindi ako na-discourage sa mga taong minaliit ang motor na to. At sa halip, ginastusan ko pa ito ng konti at yun, kahit papano nagawa niyang mahit ang 143 km/h. Pagpasok ng 2018, sunod na lumabas ang second generation nito na Z200X. This time, umabot na ang presyo nito sa 72,000. Actually, same specs pa rin ito. Tanging kulay at sticker lang ang nabago dito. Tapos nadagdagan lang din siya ng USB socket sa gilid. Kaya hindi rin na-satisfied ang mga tao sa pagbabago nito. At nung taong 2020, hindi nga napigilan ng pandemya ang pag-usbong ng Z2S dahil patuloy lang ito sa pag-evolve at naging Z200II. This time, same specs pa rin ito sa Gen 2. Nagbago lang din ang design ng sticker nito dahil kung mapapansin nyo may mga linings na rin ang kanyang underbelly. Tapos nadagdagan na rin ito ng orange variant. Sa presyo alam ko naglalaro na ito noon sa 74,000 to 76,000 pesos. Pagkalipas ng 2 taon, agad-agad na nga rin nilabas ni Motorstar ang ika-4 na version nito na GPR 250. This time malaki na nga ang na-upgrade sa specs nito kaya tumaas na rin ang kanyang presyo sa 79,000 pesos. Dahil from 198cc, naging 250cc na nga rin ito. Tapos mas lumaki na rin ang kanyang mga calipers kaya mas naging malakas na rin ang kanyang stopping power. Bukod doon, mas tumaba na rin ang kanyang kadena na from 428 na sukat naging 520 na nga ito. Pero sa design na natili pa rin ito sa ganitong itsura. Tanging sticker nga lang ulit ang nabago dito. Kaya sa point na to nagsulubong na naman ang kilay ng mga Pinoy dahil ilang taon na nga naman ang nakakalipas still wala pa rin silang binabago sa disenyo nito. Until pagpasok ng 2023, ang paglabas ng GPR 250 version 2. Marami nga ang nagulat sa pagbabago na nangyari sa motor na to dahil makalipas ang 7 taon sa wakas tuluyan na nilang ni-revise ang design nito. Nakita ng Motorstar na marami nga noon sa mga Z200S owner ang naglalagay ng Ducati Mass or fairings na hinulma sa Panigale. Okay din ang mga ito dahil mas lalong pumogi ang kanyang forma. Kaya lang nakukuhaan naman ito ng tax sa kanyang power output dahil may kabigatan din talaga ang ganitong modification. Syempre, the more na mas mabigat ang motor, mas hirap din ito sa pag-andar. Kaya this time, pinanindigan na talaga ni Motorstar ang pagiging Panigale looks nito. Kaya hindi mo na kailangan i-modified ang GPR dahil as you can see naman, parang Ducati Panigale na talaga ang itsura nito. Ganun pa man, hindi naman ito totally ginaya ng Motorstar. Kumbaga, inspired lang sa Panigale ang shape ng head fairings nito. Dahil kitang-kita naman natin na ibang-iba talaga ang design nito sa totoong Panigale. Pero nakuha pa rin niya ang parehas na angas nito.
Mas pinasharp na nga ang kanyang ilong na parang naka-pointing like an arrow, and also may cuts na rin ang kanyang mga winglet na nagsisilbing air ventilation nito, nang sa ganon para mas maging maganda lalo ang kanyang aerodynamics. Pansin ko rin na nagbago ng konti ang shape ng windscreen nito, pero tingin ko mas lalo pa itong magiging aggressive kung kakabitan mo ng high profile na windshield. Na-revise na rin ang kanyang headlight na from eagle eye na may bilog na park light naging pahaba na siya at mistulang naging kilay naman ang kanyang daytime running light. Para sa akin all goods pa rin ang design nito dahil nagbibigay pa rin naman siya ng aggressive vibe sa GPR, tapos nadagdagan na rin ito ng hazard na very visible at noticeable, as you can see naman very bright ang kanyang mga signal lights. Pagdating sa decals, nagkaroon na rin ito ng changes. Nawala na yung mga linings nito sa underbelly at naging kulay gray na nga rin ito. Sa gilid naman, kung dati meron itong malaking GPR na sticker, ngayon ay napalitan na ito ng mga patusok na linings. Sa point na to, medyo obvious nga lang din ang pagkakagaya ng Motorstar sa decals ng CBR 150R version 3. Medyo disappointed lang ako ng konti kasi yung mga ganitong maliliit na bagay dapat original design mo na, lalo't sticker lang naman yan, 'di ba? Katulad na lang nitong Pisol na obvious naman na galing sa Repsol. Kumbaga, hindi naman yon ganun kakomplikado para mahirapan ka sa pagde-design, di ba? I hope you getting my point dahil gusto ko lang naman na maging patas sa pagre-review sa motor na to. Kaya di mo rin masisi yung ibang Pinoy kung bakit laging tawag sa mga China bike copycat. Napansin ko rin yung bagong sticker nito sa tangke na parang logo ng Italy. Okay din ito dahil parang nagmumukhang Italian motorcycle din ang GPR. Same pa rin naman na 14 liters ang fuel capacity nito. Ang isa nga lang din sa mga downside ng GPR yung kanyang tail fairings. Medyo malutong kasi ang texture nito. Kaya kung malimit kang may angkas, madali ngang umaangat or nababasag ang kaha nito. Kaya yung ginawa ko sa tail fairings ng Z2S ko, pinakarbon ko na lang para mas tumibay. O di kaya, pwede mo din itong ipa-reinforcement para mas mura. Si Pastor J Moto nga ang kilala kong gumagawa nito. Ito ay kargado ng 250cc, single cylinder, 2 valves, single overhead cam, oil-cooled, 5-speed, carb-type engine. Maraming ang nagsasabi na kahit nadagdagan ito ng 50cc, halos same pa rin naman ang top speed nito sa Z200S. If I'm not mistaken, nasa 130 kph ang kayang isagad ng GPR. So, hindi din ito nalalayo sa top speed ng Z2S na 128 km/h. Ang reason kung bakit halos walang pinagbago sa power output nito kahit nadagdagan pa siya ng 50cc dahil kasi yon sa pagbigat ng kanyang timbang na from 125 kg naging 135 na nga ito ngayon. At ang mga nakikita kong salarin sa pagbigat nito ay yung kanyang mas pinatabang kadena, mas pinalaking disc at caliper, at yung mas pinataas na aspect ratio ng kanyang gulong na from 60 ngayon 70 na nga. Syempre may bigat din yung goma na nadagdag sa height ng gulong nito. For me, okay lang yung nangyari sa brake system nito dahil mas naging malakas naman ang kanyang preno, which is good for safety purposes. Pero bago kumunot ang noo nyo, take note na hindi naman nagbago ang presyo nito na 79,000 pa rin. Kumbaga binigay na sa atin ni Motorstar ang responsibilidad para palakasin ang motor na to. Kabitan mo lang siya ng 30mm na Nibi carb, Phyto ignition coil, Breeze spark plug at KS1 Racing CDI, tiyak na ma-unleash nito ang kanyang natatagong lakas. Pagdating sa kanyang seat height, same pa rin naman ang taas nito na pwedeng-pwede kahit sa mga 5-footer. Tapos sa kanyang seat cover naman, bago na nga rin ito. Dati kasi pure black lang ang kanyang kulay, ngayon may konting splash na ng color gray. Well, sa gulong hindi pa rin ako nag-e-expect dito ng excellent grip dahil hindi naman ito ganun kamahal. Kaya mas mainam siguro kung magpapalit ka kagad just in case na may sobra ka ng pera. Medyo madulas din kasi ang stock tire nito. As of now, naka-Xenius ngayon ang Z2S ko. Ang sukat ng kanyang mga gulong ay 110/70/17 sa harap at 140/70/17 naman sa likod at parehas na rin itong naka-tubeless. Pagdating sa design ng mags, parehas pa rin naman sila except na lang sa redlining na makikita natin sa Gen 1. Tapos pagdating sa kanyang instrument cluster, naka-digital pa rin ito. Makikita pa rin naman natin yung USB socket nito sa gilid and the rest sa ibang specs and features all the same pa rin. Ngayon kung tatanungin niyo ako kung sulit ba ang GPR 250 version 2, para sa akin sulit na sulit pa rin ito.
Isipin mo naman yung Z2S ko, halos nasa 25,000 na siguro ang nagastos ko dito para lang mapapogi siya. Kaya suma total parang 95,000 ko na rin ito binili. Tapos etong GPR 250 nagkakahalaga lang ng 79,000 pesos. Tapos wala ka nang kailangan galawin kasi formado na. Di mo na kailangan bumili ng Ducati Mask kasi parang panigali na ang itsura nito. Siguro yung side mirror na lang, medyo OA kasi yung pagkakahaba niya. Try nyo na lang kabitan ng pang ninja para mas lalo pang pumogi. Yon, I hope nagustuhan nyo ang bidyong ginawa ko patungkol sa GPR 250 version 2. Ano sa tingin nyo, sulit ba ang motor na to? Pakikomento na lang yan sa baba at excited na akong mabasa yan.